Natupok ang 19 na sasakyan sa parking area ng NAIA Terminal 3 sa Pasay. Grass fire po ang isa sa mga tinitingnang mitya ng apoy. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano ba ang nakikitang dahilan ng sunog dyan sa Terminal 3? Sa ngayon, Julius, patuloy yung sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire dito sa area ng NAIA Terminal 3 open parking kung saan naganap ngayon sunog. Dalawang anggulo yung tinitingnan nga rito, yung grass fire at pagkakaroon ng flammable materials sa isang sasakyan. Pero isang bagay na natitiyak tayo na maaaring nangyari ay pagkakaroon pa rin na matinding init ng panahon. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa open parking ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay pasado 1:00 ng hapon kanina. Nasusunog na pala ang ilang nakaparadang sasakyan. Kumalat na yung apoy. Kawawa yung mga kotse, no? Sa kuha ng ilang netizen na nasa lugar, maririnig din ang mga pagsabog. Masabog-sabog na. Lumalakas yung apoy, Ang init pa eh. Gasolina pa niyan. Kita naman sa video ito ang pagkasunog ng likurang bahagi ng hile-hilerang sasakyan. Pero may ilang natupok na ng tuluyan. Hanggang sa mas lalo pang lumaki ang sunog. Airport talaga. Kita ang makapal na usok kahit mula sa malayo. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, 1:28 PM sumiklab ang apoy sa damuhang bahagi ng parking area. Mabilis umabot bago na-report pa na isang sakyan. Pagtakbo ng fire natin, fire rescue natin. By the time, ang bilis. Report naman agad ang terminal operations natin. Kaya nga lang, ang bilis lang talaga ng apoy. Isa sa mga may-ari ng sasakyan sa parking lot ay isang NAIA employee. Pinagiba niya ang bintana ng kanyang kotse para makuha ang dokumento para sa insurance. Ayun, medyo nakakainis din po kasi syempre wala naman may gusto mangyari. Ganun talaga. Ito lang po yung mga importanteng documents lang. First na sasakyan kasi namin So medyo mahirap din. Bandang 2:00 ng hapon, naapula ang sunog ng mga rumuspunding bumbero. Dito sa lugar na to, ng mga nakaparadang sasakyan, nagsimula raw yung sunog. Isang SUV ang pinagmulan ng apoy. Dahil tuyo na ang damo at malakas ang hangin, gumapang ang apoy 50 meters sa kabilang linya. Kaya nadamay rin yung mga nakaparadang sasakyan doon sa lugar. 19 na nakaparadang sasakyan ang nasunog. Wala naman nasaktan pero aabot sa 20 million pesos ang halaga ng pinsala. Dalawa ang tinitingnang mitsa ng apoy ng Pasay Central Fire Station. Una ay maaaring naiwan na flammable material sa isa sa mga nakaparadang sasakyan. Pero maaari rin daw na grass fire ang pinagmulan nito. Pero kung titingnan po natin yung anggulo, maaari po itong nanggaling sa damuhan na malapit doon. At maaari po itong kumalat. At yung pagsabog na sinasabi, maaari na rin po itong epekto ng pagkalat ng apoy doon sa mga sasakyan na nasa paligid po ng ating parking area. Sa ngayon, ipinasara muna ang naturang parking area habang gumugulo ang pagsisiyasat ng Arson Investigation Team ng BFP. Inabisuhan naman ang mga may-ari ng nadamay na sasakyan na maaari silang kumuha ng Fire Incident Certificate sa BFP para makapag-claim ng insurance benefit. Julius, sa ngayon, nandito pa rin tayo sa area at nagkaroon ng effect yung pagsasara ng parking lot nito sa daloy ng trapiko na pupunta rito sa NAIA Terminal 3. Paliwanag naman ng MIA, hindi nila pagmamayari o hindi sila nagmamanage nitong area ng parking lot nito, kundi isang concessionaire ang umarkila nito para magpa-parking. Julius. Gary, sa mga ganitong pagkakataon, sino ba ang magpapagawa o gagastos sa pagpapagawa ng mga sasakyan na nasira at kung talagang totally wreck na yung sasakyan ay papalitan? Sino magbabayad nun? Sa ngayon, Julius, nakausap natin yung mga may-ari ng sasakyan na nasunugan. Sinasabi nila may mga insurance naman sila na pwede nilang i-claim para mabayaran yung sasakyan nila. Pero kailangan ng pakipagtulungan dito ng BFP at pakipagtulungan din ng may-ari nitong area na to, ng parking lot. Kailangan ng isang coordination para makuha nila ng maayos yung kanilang insurance. Julius. Sana nga, sagutin ng insurance. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.